Ngayon po, pag-uusapan natin ang tungkol sa pag-aalaga, pagtatanim ng mga ornamental at saka mga flowering trees na magpapaganda sa ating bayan sa buong Pilipinas. Meron kaming available na mga flowering trees, like for example, yung mga golden shower, fire tree, dwarf caballero, Nara. It is also considered as a ornamental tree kasi namumulaklak din siya ng kulay dilaw. Maganda siya pag full bloom. Tapos meron din kami ditong Palawan cherry, yung puno ng bani, maganda din siya. Native tree po yun, which is namumulaklak, maganda rin yung shade niya. So yung appreciation naman ng ornamental tree, not necessary yung sa ganda lang ng bulaklak. Makikita din po natin yung kagandahan nun minsan sa latag ng shade niya, yung sa mga trunk system niya, yung canopy niya, yung sakop niyang kung paano siya nakapagbigay ng lilim doon sa certain na spot na ila-landscape natin. So meron pa tayong iba dyan, mga grupo ng mga pine trees. Tapos yung mga leaf appreciation naman, kagaya ng balitbitan, yan yung mga ganun. The main goal of this, ito yung aming kabuhayan, totally is to make Philippines green and beautiful again. So kasi siguro napapabayaan ng karamihan yung pagtatanim ng mga puno na kung saan dati nakikita natin available yung mga puno na yon, pero na-cut down yon dahil minsan sa mga sa Philippine Development, sa road widening project, ganon. Tapos yung iba naman napupoach yun ng ibang tao, yung iba naman ay napuputol yon dahil sa kakulangan sa kaalaman sa pag-aalaga ng mga puno. Nandun kami, na-incline kami doon sa nakikita din namin demand for yung beautification project. Not necessary sa mga rural areas lang, kagaya nito, yung sa mga kabayan-bayanan lang. Pero sa syudad makikita mo rin na yung mga puno na to, yung mga ornamental trees na to, flowering trees, sila yung bumabalanse sa kulay at saka sa laki ng mga building na itinatayo sa mga syudad. So nagpapalamig siya ng syudad, unang-una. Tapos nagbibigay din siya ng lilim kasi yung mga tao na yan, paglabas sa building, hindi naman yan ibig sabihin, automatic may dalang payong palagi na magpapayong. So nandun na yung lamig ng mga puno na yon, not necessary na nagbabalansi lang ng kulay, nagbibigay din siya talaga ng lamig sa syudad. So nakikita namin po yung demand na yon dahil maunti, yung iilan lang, yung mayroong kapasidad o mayroong puso para magtanim ng mga puno po na yon, para magparami ng mga seedlings na yon. Kaya din namin maipipresyo ng medyo mura dahil mas madali ang propagation. So it is, siguro seeds lang yun, kukunin namin yung seeds, ilalagay namin sa seedling bag. In a period of 6 to 8 months, saleable na siya in 3 to 4 feet high. Siguro po yung mga fire trees po ganon, kasi mga fast growing tree din yun. So madali siyang i-recommenda sa customer, which is talagang maganda rin naman pagka lumaki na yung puno. In 3 to 4 years, mamumulaklak na yun, ma-appreciate na ng customer yung ano. Mura lang siya, mga minsan 80 pesos, 100 pesos. Depende dun sa taas kasi at saka sa laki, sa tagal namin inaalagaan sa farm. So meron kasi minsan na mga customer, yung pagka instant tree na yung gusto, yun talaga medyo may presyo din ng konti. Yung pag mga gabraso na, yung mga 1 inch, 2 inch caliper na yung puno. Siyempre, inaalagaan namin ng matagal yun. Marami kaming nai-input na inputs doon, like fertilizer, tubig, labor intensive din siya dahil kailangan iangat mo siya once in every quarter para hindi bumaon yung ugat niya, para pag nilipat natin siya doon sa property ng customer, hindi siya lanta o kaya naman ay hindi questionable yung health ng seedlings o ng puno na ililipat natin doon sa property ng customer. Siguro ang medyo may presyo sa mga puno na yan, ito yung isa yan, yung balitbitan. Yung balitbitan tree kasi may season lang siya ng pamumunga eh. Tsaka hindi siya kamukha nung ibang puno na mga flowering tree na seed pod. Kumbaga pag nagbunga yon, so minsan mayroong 10 na buto yung loob ng isang bunga, yung isang seed pod. Yung balitbitan, individually kasi yan eh. So pagka na-miss out mo yon, kaya nagmamahal siya ng ganon, mami-miss out mo pag na-miss out mo yung season ng pamumunga, wala ka na, abang ka ulit next year. Tapos isa pa doon, slow growing tree siya. Kaya medyo mas mahal siya ng konti. Unlike yung ganon, yung mga fast growing tree,
O, madali yun eh, madali mong alagaan. So yung balitbitan, yung pag-aalaga mo sa kanya ng 1 taon, aabuti na ng, tawag dito, yung period of time na, say for example, 1 taon sa balitbitan, yung laki na nun is parang triple na yung laki nung sa mga fast-growing trees. Mabagal lang siya. O, kaya medyo yung presyo, iba talaga. Medyo surge up talaga yung mga katmon, yung mga ganon. So yung pong mga fast-growing tree natin, kagaya po ng fire tree, lesser nga po yung maintenance niya pagdating sa pag-aalaga. So kailangan lang niya medyo maraming tubig dahil matakaw siya on the first stage. Matakaw siya sa tubig. So kaya po fast-growing siya. Tapos ang appreciation naman niya, yung bulaklak talaga niya, once every summer, maganda po talaga. Talagang makikita mo na flaming reds talaga siya. Talagang parang nag-aapoy siya pag titingnan mo sa malayo. Tapos, meron pa dyan yung Palawan cherry namin. Palawan cherry. Hindi naman siya native sa Philippines pero nag-adapt na siya sa Pilipinas eh. So parang introduced species siya na ang ganda pag nakikita ng mga tao, sasabihin nila, wow, baka ito yung sakura sa Japan. Parang ganon. So kasi halos parang yun ang magiging kapalit. Pag yun ang naparami natin sa Pilipinas, yung Palawan cherry na yan, it is almost equivalent to the sakura blossom ng Japan at saka yung sa mga Korea na may panahon ng blooming season, parang ganon. So yun. Kaso kasi ngayon hindi pa siya ma-appreciate ng mga Pilipino dahil iilan pa lang po yung merong available o merong malalaking puno na namumulaklak pagka summer.